Okay, para sa Shoftim. You should appoint judges, police officers for yourself, for each of your tribes, in all your city gates, that Hashem your Elohim is giving you. In Hebrew, it says, Shoftim bisotrim, titin lecha, vikol sharecha, asher Hashem Elohecha notein lecha, lis vateka, vishtu et ha'am, misfat kedek. According to the sages, why the term in your gate is singular in form. Areka, and then you will find also titin lekha. Ano daw nga singular? Okay, listen to this. A city gate is its opening. So the Torah is requesting here that even the incomprehensible and seemingly unacceptable rulings of the judges should penetrate your gates, that they should enter into your way of thinking. In other words, when a person learns a new Torah directive, it should penetrate all his faculties until he feels it is a good advice. In light of the explanation of Shak al-HaTorah, that gates represent the organs which form the interface between a person and his environment. Ang gate daw nga gisgutan, basically, ngod kay gi-address siya sa matag tao. Shareka, and then lekha. Touching, tasting, hearing. It must be controlled by the divine soul. Nefesh Elokit. Ang balaan na soul. Remember, ang animalistic soul is also trying to control, gusto mo control sa mga kinabuhi sa tao. Doon kay ang body sa tao, hindi pagkasama sa usa ka syudad. In the book of Proverbs, mas gamhanan daw ang tao nga nakakangker siyang kaugalingon kaysa nakakangker og city. Mas powerful ang tao nga nagkangker sa kaugalingon kaysa syudad. Okay? Remember, nga dunay rapay nga nag-speech sa mga soldiers nga nanguli tungod sa victory or success ng operation. And then the rabbi said, remember, the worst enemy to conquer is yourself. Ang pinaka nga lisod nga pildiyon ang imong kaugalingon. Your very self is hard to conquer. And the animalistic side of the soul nga naa sa Setra Akra, that is the side of impurities, kalipa, sa bahin sa impurity, gusto nga ang kinabuhi sa tao, iyang kontrolahon, pinagis kaya mga evil inclination. Gusto niya nga masuko, magsigi kasuko ang tao. Gusto niya nga ang tao magsigi og butang, magsigi og pabutang. Gusto niya ang tao mag-lustful. So, gusto niya ang tao nga dili mo pinasayloon, dili mo pasaylo. Pinana siya. So, whereas ang Nefesh Elokit, ang divine soul, gusto niya nga ang tao o perform og Torah. Gusto niya ang tao nga motuman sa mitzvot nga gikatugo alang kaniya. Therefore, ang statement na
Shoptim dito tintitin ka because siya ka. Kinahanglan pabutang ka og mga judgment from the divine soul through your senses or to your senses. As the Elder writes in Tanya in chapter 13, that the evil inclination is no more than, for example, a judge or an advocate who offers his legal opinion. Ang evil inclination daw, siya, usad po ka maghukom or advocate or abogado nga mag-offer og iyahang legal opinion. Muhatag daw siya og iyahang pangunahuna. But nevertheless, it is challenged by the second judge. It means deep within the person, there are two judges. Sa sunod nato, there are duha ka judges. O kana mao ang evil inclination nga mo-offer siya og legal opinion. Ingon siya nga, pwede ra ni. Na okay ra siya. Now, remember, it says na ang tao di daw makasala not until the spirit of folly comes unto him. Hindi na magpakasala tao not until ang espiritu sa pagkabuang-buang maabot na niya. And then a question is arising, unsa ba ang spirit of folly? Unsa ba ang espiritu sa pagkabuang-buang? And then kung Natanya is defined, the person says, it's just okay. I'll just do it. It's just okay. Okay ra. Himuha siya. Pwede ra play. Something like that. And that is the spirit of folly. Nga ingnon ka, nga okay, although it's not. Ingnon ka, nga it is permitted, although it is forbidden. Kung baga, mo twist to the opposite side. No, it twist nga doon sa opposite side. Okay ra siya. Okay ra siya. And that is the spirit of folly. Because it is very clear that the Torah says, don't do that. And yet you do it. Why? Because there is an advocate that gives his legal opinion. Nga, it's okay. It's just okay. It's just okay. Then, that's the evil inclination. Nevertheless, it is challenged by the second judge. Siya atubangon sa ikaduhang judge. Which is the nefesh Elohit, which is the divine soul. The final verdict follows the ultimate arbitrator, which is Hashem himself. And since the divine soul, that is the spark of Hashem, that is the spark of the Creator, therefore the judgment that shall be implemented or decreed is the judgment by Hashem himself. Kasi Hashem, mao ang nagsulti nga, don't do it, therefore I must not do it. Hashem nagsulti nga, mao ni ang kaunan, therefore mao ang kaunan. Kaya si Hashem nagsugo. Si Hashem mao ang nga buhaton nimo, therefore buhaton ako. It's Hashem himself who assists the Tob inclination, which is the Nishapa, the divine soul, by means of a divine revelation of the divine soul, so that it gain the upper hand. And the term upper hand, that means siya nga mao ang naa sa advantage. Siya nga naa sa momentum. Siya nga naa itaas. O kaya mao ang ato ang nefesh Elohit, our divine soul. Nga din gusto niya nga dili ka magpakatala. Ang atong divine soul, gusto niya nga ikaw mo perform
o good deeds after Tishba. Yes, of course, it begins with Tishba. Magsugod sa Tishba. Magsugod sa returning. Remember, Tishba is not only saying, forgive me, I'm sorry. But the term show is the root word for the term Tishba means return. Because the moment Hashem protect us, palayo lang. The moment nga ang tao makasala, as mentioned in the book of Isaiah 59, your sins and iniquities have separated you from Hashem, Elohim. Ang atong mga sala, ang atong mga daotan, mo'y nagpahilayo na ito. The moment nga tao maghimo o violation, mo'y magpalayo niya. O tungod niya na, issue ba lang ang makapabalik niya. Once that person, that's issue ba, mubalik siya kay Hashem, then he will be assisted. According to the Talmud, anybody who repents shall be aided by heaven. Si bisakin sang tao nga magprosol, bangat sa kalangitan. Amen ba? Hashem assist you. Tabangat ka din. Nga moabot ka sa level nga diin you say no to forbidden things. And then you begin to say yes to good deeds. Ikaw mo oo sa iyong mga buhat. Ikaw mo oo sa mga butang. Diin kigisugo ni Hashem for your merit. Sumal sa atong gigahisgutan ka ganina, ang tao ng pisyahara, ang merit sa usa ka tao, daw, nga nagpisyahara, ini mawala niya o ihatag niya itong tao nga iyahang niyaot. And then Baal Shem Tov says, ang matagusan nato, doon tayo volume of words nga gikatak sa kalangitan nga mauna ang ato ang tinutuban sa ato ang istorya. Once makurot ang ato ang mga volume of words nga gikatakda sa kalangitan para nimo, then life ends. Matapos ang kinabuhi. Matapos ang kinabuhi sa tao, kung matapos na ang mga pulong, ngatiin, ginalitok-litok niya. Ginasultis niya. So, kung na-limit ang number of words nga gikatakda sa atong all existence, dapat ato ang gagaan og importance kadung pulong diin bunga sa atong pagtuon. Ang taong nagtuon og Torah, comprehend and understand Torah, the Shekinah indwells within his being. Shekinah daw mag-indwell sa iyang being. The moment you study Torah, sa tak nang ikaw magtuon og Torah, how much more if you do it orally? That means, if you utilize your mouth to speak the words of the Torah that you've studied, how much more na Shekinah will work deep within the soul, deep within ourselves. Why? Because as we learn Torah, we are grasping the Creator himself. Because the Torah and the Creator are one. And then, as mentioned in Shir HaShirim 8 verse 3, his left hand is under my head, and his right arm embraces me. And the right, Shekinah, 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 Shekinah,
Og tungod ni ana, gusto ni Hashem na ang tao magtunog Torah and then utilizing his mouth for the Torah's sake. Puno yung baba sa Torah because he worships Hashem. And as a result, it is embracing, and then Hashem also, in return, embracing. As mentioned in Sirach 3, his right hand embraced me. Gusto ba tang gakson sa atong Creator? Amen. Gusto ka ang Creator mo gakos din mo? Nga mura ka bata. Nga iyang gigakos. Then you need to embrace the Torah. Gakson imang Torah. Mara madyo, pagingon sa Torah nga it Shabbat. Then, ang tanang mga Jewish, unong, why? Because the Torah says, then muhimo silang onig. What is onig? That is pleasure. Because Shabbat is a festival. Yeah. They have the wine, they have the meat, they have the bread, they have the food. The first time na we joined with the Shabbat dinner or Shabbat meal. Wow. Primero pa lang, tinapay, and then the wine. We eat the bread, and then we drink the wine. We join with Biraka. And then, dagan og pila ka minuto, miabot ang sabaw, soup, then salad, mga repolyo or unsang mura repolyo, singa na to. Lettuce. Okay? So kaon, we're thinking, maura pagka taod-taod. Naabot naman po ang isda. Ha? Abot ang isda. Yan ay ice. Then we eat the rice with the fish. And then, wadam tigpugay, abot naman po mga karne. Malami na kayo magaluto. Yung mga busog-busog na magamay. Yan abot naman labi kayo kaunan. Wow. Yeah, we were thinking, humana. Pag humana to, abot na po ang mga cake. Abot na pong cake. Adaod. Ano po yung ice cream? Okay po na human? Apa yun na human? Ha? Adaod, gig na na po di. Basig mo inom mo tea. Basig mo inom mo coffee. Nanapod. Festival yun. Bakit ngayon ka? Festival yun. Gi-consume ang time sa Shabbat. For the onig. For the pleasure. Rejoicing with the Creator. Rejoicing with the Creator. Muna ka mo kung mag-join mo ang Shabbat dinner, sir, yun mo mag-convert mo. Ano ba? Doon na pa'y something nga wala na ito natagamtaman. Oh? Napa'y higher level nga dapat atong masudlan. Masudlan na ito. Nada siya. Ano ba? Mag-rejoice. It's a Hashem said. Panahon sa Shabbat, di pwede mo hilak ang Jew. Oh, ang Jew kinahanglan mag-rejoice. Magtalipay. Mo na nga. Bisag wala instrumento. Kabalo mo sa mga Jew, panahon sa Shabbat wala instruments. Pero other days, daan na sa instruments. Pagkabot sa skinas, lahat yung tuno. Lako nira na Adonai. Bihalo yutiriashino. Ikadima panavetuna. Lako nira na
Wow. Gikan sa Melo, padulong yung jali, siga. Smile ka. Mukatawa ka. Singing songs, jolly songs without instruments. And yet, it's very joyful. Malipayon kayo. Nga naman tungod kay panahon sa siyampat. You have to rejoice. Dapat man nakalipay. Tao? Pero kita mga Filipino, we're so insentimental. Now, di kita ganahan na ng naim body movements. Di kita ganahan na ng labi na sayaw. Tanaan na din sayaw. Sa una noon baylihan, ganahan na sayaw. Ganahan kayo chatsa. Ganahan kayo bugi. Pero para kay Hashim ro kita, dapat solim kayo para simba ba siya. Pero majulahi. Tipuy pa mo, sayo pa mo. Abalat siya, mag-march siya. Now, gikan sa altar, panputong dito sa Pima, tuyok-tuyok. Niya ako, daplin naman ko kay Nuahid man ko. Gitawag ko sa Kazan. Bobo. Rejoice. Bisag Nuahid ko. Bobo. Come. Join with us. Rejoice. Nga naman kay kabalo siya nga someday somehow mag-convert ko. No? So, yan akong ipatilaw ng daan. Okay nga ka, wow, pagkanindot. Nanindot kayo. Inaana ang gusto ni Hashem nga magkalipay ang tao. Gusto niyang serve ng joy. Do it Hashem ka. Serve Hashem with joy. Mangalagad ng joy. Mangalagad kay kalipay. Kalipay na ito nga mupira ka ta. Kalipay na ito nga mubasa ng tura. Kalipay na ito nga win-win sa community. Baruch Hashem. Nga naa mo. Tanawan yung tapad. Lipay ka na, no? Sa inyong attendance ron. Lipay mo na. No? Baruch Hashem, siya tapad. Wow. I appreciate you. Siya Hashem. No? Ay pipilan niyo dream. Mag-blit mo ganito kung makita. No, Father. Hashem wants to embrace you. Gusto ni Hashem mo embrace sa inyo. Ayaw papil dito sa problema. Ayaw papil dito sa pagsulay. Amen. Kaya sa ating study, come and rejoice with me. That means, kung unsa ang tuno sa biraka, aupod ka kusog ang ato ang amin. Kung ang nagbiraka kusog, dapat kusog po kag amin. Kung hinay ang biraka, hinay po di mong amin. Kunya kay ang biraka, kusog po yun, di kusog yun, pirmi. Ano man? Tungod kay ang nagbiraka, o ang nag-amin sa biraka, makadawat o parihak na lakin. And even greater ang nag-amin. Muna kung naay magbiraka, dapat mag-amin ka kay mas greater ang blessing na madawat mo kay nag-apo. Inana na ang mga Diyo. And even kung mag-greetong siya tong mag-unahay. O na ang bisag namin dito, maglingkod-lingkod dito sa Ben Yehuda Street Park. Na dito yung nagkanta-kanta, na dito yung nag-rejoice. Labi na og Shabbat. Maglingkod mi dito. Kutob sa mga akin, may ingon yun na sa Shalom. Nga man, tungon kay paunahig Shalom ang mga Diyo. Pero man, you are pursuing peace. Mag-una-una kag Shalom. Why? Because it says, pursue peace. Everybody say, pursue peace. That means next time around, mag-una-una kayo kag Shalom. Kay kadtong imong giunahan og istorya, obligated siyang mutubag. Kung di siya mutubag, kawatan siya.
Ikawat niya ang imong shalom. No? It is stealing. It's according to the sages. If somebody is greeted with shalom and does not answer, does not respond, then he is stealing. Iyahang ikawat ang shalom ang gihatag sa iya. Pero kay dawaton, Usay nga ana ta. Shalom, ana to say. Basta may kagaling shalom, tubag dayon, di ba unhi siya. Unhi siya, ko. Ay once makauna daw ka, si tawag na, pursuing peace. Imong gigukod ang kalipnaw. Tudaraba, no, Baruch Hashem, mga kaigsuhan ko. Now, I've still 5 minutes. Let me show you chapter 19, and that is the cities of refuge. It says here, do like 3 cities of refuge. There is a question arising. In the time of the Messianic era, is there still a city of refuge? Doon na pa ba daw city of refuge sa time sa Messianic era? That's the question. Listen. Let's talk about the spiritual significance of cities of refuge. Any sin, bisag unsa sala, shares qualities with murder itself. Remember, cities of refuge, para ni sa murder na wala gi-intention or killing unintentionally. But it says here, tanang sala, bisag unsang sala, doon na daw quality sa murder itself. Since the abuse of energy for the purposes of evil is like spilling of blood. Sa ato pa, kung ikaw kusog kay mag-chismis, kusog kay mag-doubt, it's just likened with the sin of murder. Why? Because you are misusing energy Hashem has given you. Sad to say, yung mga tao nga, wala nila magamit ang ilang energy for the good. Igamit ang energy for evil. May Hashem protect us. May Hashem preserve us. Kitang tanan, puro sa doon potential. Ngadiin, ini gamit nato for the good. Okay? However, a sin is only like accidental murder. Since the true intention of every Jew is to fulfill all commandments and to avoid this sin. Mauna ang mga Jews. Ang true intention is to fulfill the commandment and avoid sin. Everybody say, fulfill the commandment. Avoid sin. That's it. Fulfilling the commandment, it is the positive aspect. That is doing good. And then, staying away from evil. Avoid sinning. It is the negative commandment. Ang tanang mga ibawal niya. Furthermore, the act of sin is considered to have been done unintentionally, for a person does not commit a sin unless he is possessed by the spirit of folly. Not until doon na spirit of folly, ang tanang mga sala nga nahimo, puro siya unintentional. Pero,